Bihira na akong gumawa ng video tungkol dito. Pero kailangan ko dahil nabubunyag nito ang tinatawag na mapayapang komunidad sa kanluran. Lalo na ang pangalawa at pangatlong henerasyon. Kung ganito nila tratuhin ang mga miyembro ng sarili nilang komunidad, isipin mo na lang kung anong gagawin nila sa iba. Mga taong katulad ko o katulad mo, mga hindi nila kapanalig. Tingnan mong babaeng ito. Ang pangalan niya ay Aya. Isa siyang TikToker. Isa siyang Muslim, gaya ng nakikita mo, nakasuot siya ng hijab. At siya ay inaabuso ng kaliwat kanan ng mga miyembro ng sarili niyang komunidad. Pakinggan mo siya mismo. Pakinggan mo kung ano ang gusto niyang sabihin. Alam mo ba, isa ito sa mga araw na talagang nahihirapan akong kumapit sa Islam. Ibinabahagi ko ito dahil para sa kanila, ako gumagawa ng content. Gumagawa ako ng content para sa mga babae na nahihirapan kumapit sa Islam. Napakiramdam ay tinutulak palayo sa Islam ng mga misogynistic na lalaki at babae na nagpapahirap sa relihiyon. Para sa mga babae na gustong itaboy ang sinumang may ibang pananaw kaysa sa kanila, na gustong gawing sandata ang relihiyon para saktan kami, patahimikin kami, at pigilan kaming magsalita tungkol sa aming mga karanasan. Di ko sigurado kung mapapanood ni Aya ang video na to. Aya, hindi ka nag-iisa. At may suporta. Nakita ko ang mga mapang-abusong mensahe mula sa ibang Muslim na lalaki na ipinapadala sa iyo dahil lang Muslim ka. Dahil lang babae ka. Yun ang dahilan. Pero hindi ka nag-iisa. Mayroong komunidad ng mga dating Muslim dito sa Australia. Hindi nila inaanunsyo ang sarili nila. Pero may mga taong kapareho ng pag-iisip. Marami kami. Hindi ako bahagi niyan dahil matanda na ako at hindi ko talaga hinahanap ang ganung komunidad. Pero para sa mga kabataan na tulad mo na naitaboy, may suporta na pwedeng makuha para sa'yo. Siguro, magpadala ka ng mensahe sa akin kung makita mo ito. Maaring matulungan kita makakonekta sa aming underground na komunidad? Para sa kanila ako, gumagawa ng content. At alam mo, minsan, pakiramdam ko parang hipokrita ako. Lagi kong sinasabi sa inyo mga babae, ihiwalay nyo kung ano ang ginagawa ng mga taong ito. Huwag kayong magpapakumbinsi na ito ang Islam, dahil hindi ito ang Islam. Ito ang Islam. Yung version na yon kasi sumusobra na talaga. Parang sumusobra na talaga. At alam mo ba kung ano talaga ang nagpagalit sa akin na yon? Itong nakakabastos na pakiramdam na parang sobrang tinanggalan ka ng pagkatao. Sobrang tinanggalan ako ng pagkatao ng komunidad ng Muslim. Tinanggalan nila ako ng pagkatao para maramdaman nilang tama lang na gawin nila ang kahit ano sa akin. Ang Muslim na komunidad mula Setyembre, wala pang isang taon, ginawa nila sa akin ang mga pinakakarumal-dumal na bagay. Siniraan nila ako. Maniwala ka. Inilantad nila ang aking personal na impormasyon. Pinasok nila ng sapilitan ng bahay ko. Pinaramdam nila sa akin na hindi ako ligtas. Sinabihan nila akong magpakamatay. Paulit-ulit silang nagdasal na mamatay ako, na ma-rape ako, na masaktan ang anak ko, na kunin sa akin ang anak ko. Tinukso nila ako gamit AI-generated na tawag. AI porn. Maintindihan mo kung paano niya sinisensor ang sarili niya. Hindi ko ipapakita sa iyo ang buong usapan ng mga Muslim tungkol sa kanya. Sobrang abusado nito kaya hindi ko talaga ito mapapatugtog. Pero ang sinasabi niya dito, may ilang Muslim na nakaupo. Hindi ko alam kung anong platform yon. Paulit-ulit siyang tinatakot, nagagahasain siya sa harap ng anak niya. Tutugisin daw nila siya, pero di nila alam tirahan niya. Sobrang sama at pangit na mga banta nila laban sa kapwa miyembro ng komunidad. Ganito sila kumilos at palagay ko, walang magagawa ang kahit sino. Hindi akma ang mga batas ng kaluran para sa mga ganitong tao, mga barbaro. Hindi sila nababagay dito o sa kanluran. Hindi talaga sila nababagay sa sibilisadong kanluran. Hindi na ako makapaghintay sa One Nation. Kailangan natin ng radikal na solusyon para sa kanila. Sa lakayin ng kanilang bahay, hilahin sila palabas, kanselahin ang pagkamamamayan at ipadeport sila pabalik sa pinanggalingan nila, tulad ng Somalia, Bangladesh, Pakistan, Syria, Afghanistan. Marami ring Afghan dito.
Seryoso, ano magagawa nila? Wala. Wala silang kapangyarihan, militar, o ano paman. Ganyan pa rin ang ugali nila. Binabantaan pa ang mga Australiano. Si Aya ay isang babaeng Muslim. Hindi ko alam. Hindi ko pinapanood ang mga nilalaman niya. Hindi ko siya kilala, pero inaakala kong pinupunan niya ang masasamang elemento sa sarili niyang komunidad. Kaya kahit mabubuting Muslim, hindi lumalantad. Pasensya na, malaki ang respeto ko kay Aya. Muslim pa rin siya. Sa palagay ko, hindi siya umaalis sa Islam. Malaking respeto ko sa kanya, lalo na bilang. Kahit mga lalaking Muslim, bihira ang ganitong tapang na labanan ng masasama sa sariling komunidad. Tingnan mo, Taliban itong lalaki. Di ko na ipapapatita ang video. Nagsasalita sila sa Australian accent at binabantaan si Aya, ang kabataang babaeng ito. Naiisip ko lang kung ano ang nararamdaman niya. Siguradong sobrang nag-iisa ang pakiramdam niya. Ako, wala akong kontak sa kahit sinong Muslim. Kaya siguro wala akong natatanggap ng mga banta o kung ano paman. Kahit may matanggap ako, takot pa rin sa akin ang mga taong ito. Ipapakita ko sana sa iyo. Pero may natanggap akong banta kamakailan na ngayon ko lang nakita. Mukhang nawala na talaga. Hindi ko na makita. Oo, may nagpadala sa akin ng banta mula sa anonymous na account. Ang tanga nga eh. Hindi mo nga maseryoso yung banta niya. Pero sobrang takot talaga sila. Natataranta sila kapag hinahabol ko sila. Hindi ko naman madalas ikwento ang ginagawa ko. Pero ginagawa kong lahat ng makakaya ko. Maingat kong ginagamit ang mga resources ko. May ilang tao sa Inglaterra na nagbabanta sa akin kung ano-anong masasamang banta ang sinasabi nila laban sa akin. Mga 2 taon na ang nakalipas, 3 taon na ang nakalipas. Sinigurado kong natuntun ko sila at pinagsorry ko sila hindi lang sa akin, kundi pati sa aso ko. Pero hindi ko alam. Siguro ang kawawang babaeng ito ay nakakaramdam ng matinding pag-iisa, matinding takot. Naawa ako sa kanya. Tingnan mo ito. Ito ang dahilan kung bakit. Tingnan mo ang lalaking ito. Isang puting convert na umalis na ngayon sa Islam. Panoorin mo. Gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat na kahit ano pa ang maging epekto nito sa akin, inaamin ko na sa sarili ko at sa inyo na hindi na ako Muslim. At hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit. Palaging sinasabi ng mga Muslim na hindi nagbago ang Quran. Pero hindi ito totoo para sa 90% ng mga Muslim. Kasi kung isa kang Sunni Muslim na siyang karamihan, gaya ng sinabi ko, ng lahat ng Muslim, nagbago ang Quran ayon sa Sahih al-Bukhari at ayon sa Sahih Muslim. At hindi lang nagbago ang Quran dahil may tinanggal na talata, kundi patuloy pa ring isinasagawa iyon. O hindi naman talaga nailagay sa Quran mula sa simula. At ang pagsasagawa ay naitatag sa labas ng sinasabi ng Quran. Libu-libong buhay ang nawala dahil sa maling pagkaunawa sa gawaing ito. Pero ayon sa Sahih Muslim, 1,050 merong isang nakalimutang sura ng Quran na hindi talaga naisama sa Quran. May kasamahan din si Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Tinatawag pa rin niya siya ng sumakanya nawa ang kapayapaan. Pero sige, alam mo yon, yung kasabihan ni Abe Lincoln. Maaari mong lokohin ang ilang tao paminsan-minsan. Lahat ng tao paminsan-minsan. Pero hindi mo maluloko ang lahat ng tao sa lahat ng oras. Hindi mo magagawa yon. Kaya maraming naloloko ng kalokohang dawa ng Islam ay relihiyon ng kapayapaan at iba pa. Naalala ko may video ng Muslim na eskolar na nagsabing kapag iniimbitahan ng mga puting babae sa Islam, huwag agad pag-usapan ang pambubugbog ng asawa dahil baka hindi nila maintindihan. Dapat dahan-dahan ang paliwanag. Sabihin mo lang sa kanila kapag nag-Muslim na sila. Saka mo lang sabihin sa kanila yon. Hindi na nga nila nilalagay yung mga detalye. Sinasabi pa nila, huwag mo nang pag-usapan yung mga detalye. Huwag mo talagang ilagay yung mga detalye. Sabihin mo lang sa kanila ang magagandang bahagi ng Islam. Kapag nahikayat na sila at yumakap na sa Islam, saka mo lang ibunyag na pwedeng bugbugin o magkamaraming asawa ang kanilang asawa at iba pang kalokohan. Pero kung sabihin niya na hindi niya ito sinabi sa akin, sorry. Lalabas na ako sa Islam ngayon. Hindi. Hindi ka pwedeng umalis dahil kapag naging apostata ka na, pwede kang patayin. Dahil ang parusa sa pagtalikod sa pananampalataya ay kamatayan, patay ka talaga. Mamuhay sa isang napakakawawa at mapanlinlang na relihiyon. Tingnan mo ito. Hayagan nilang pinag-uusapan ito. Hayagan at mayabang nilang pinag-uusapan ang kanilang panlilinlang. Ano ito? Sinasabi nila na ang politiko ay pinapayagan, oo, na makipagkompromiso sa ilan, hindi pinapayagan. Hindi pinapayagan. Sige, patawarin na lang. Pinatawad.
pinatawad. Hindi. Ang politiko Sinasabi ko sa iyo, mas marami pang tao ang napupukaw ng politiko kaysa sa issue ng sirato. Ang politiko sa ilang pagkakataon ay dapat kailangan talaga magsinungaling. May politiko ka bang nakita ang hindi nagsisinungaling? Minsan, kailangan magsinungaling ng politiko para sa Islamic agenda. Lahat naman ng politiko nagsisinungaling. Kaya bakit hindi rin tayo pwedeng magsinungaling? Ang kasinungalingan natin ay mabuting kasinungalingan dahil nagsasalita tayo para maisulong ang layunin ni Allah. Kaya sila nagsisinungaling palagi. Ito ang dahilan kung bakit sila nagsisinungaling sa inyo. Sabi nila sa inyo, alam mo ba, ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan. Halika, sumali ka kapatid. Hindi nila sinasabi sa iyo ang lahat ng hindi magagandang bahagi ng Islam. At kapag sumali ka na, wala nang money back guarantee. Kaya ito ay isang mapanlinlang na relihiyon. Pwede mong lukuhin ng ilang tao paminsan-minsan. Pero ang panahon ng internet ay sumisira sa Islam. Huwag kang matakot sa mga stall nila para sa pagpapalipat relihiyon. At kapag sinabing, oy, tingnan mo, yung rangan na nag-convert sa Islam, yung pulang buhok na nag-convert sa Islam, at yung babaeng nag-convert sa Islam, hindi yan nagtatagal, Muslim. Hindi yan nagtatagal sa Islam ng matagal.